Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga Pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang galawin upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Gaya ng hindi lahat ng kayang magturo, isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Pero ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro. Ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro. Mga kapatid, ito po ang nais ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao tungkol sa mga kinikilalang guro o tagapagturo ng kautusan ni Moises, ang mga Pariseyo at eskriba. Ayon kay Jesus, nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga ito. Sa madaling salita, magaling lang silang magmando pero hindi marunong gumawa. Kumbaga, puro ngawa, walang gawa. May kilala po ba kayong ganon? Yung ang galing mag-utos, no? Gawin mo to, no? Pero siya, hindi gumagawa. No? Marami niyan sa opisina, no? Ang galing mag-utos, pero
Pag siya yung gagawa, hindi naman kaya. No? Sa eskwelahan, meron din yan. No? Yung mga kaklase mo na ang galing, alam ang tamang gawin, alam ang mabuti. Pero, pag wala yung teacher, tignan mo, hindi naman niya ginagawa. Kaya nga, ang tawag ni Jesus sa ganitong mga gawa ay pakitang tao. Pakitang tao. O hindi ba, yung kaopisina mo na magaling magmando, kapag nandyan ang boss, siya yung pabibo. Siya yung kilos ng kilos. Pero pag nakatalikod ang boss, mando ng mando. Ganon din yung mga kaklase mo. Yung hindi gumagawa kapag walang teacher. Pero kapag nandyan ang teacher, kahit walang wawalisin, nagwawalis. Di ba? Ang tawag doon, pakitang tao. Kaya nga, ang babala sa kanila ni Jesus ay gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ninyo ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ganyan ang mga Pariseo at Eskriba. Magaling magturo, pero hindi isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang nanay. Yung isang nanay, galit na galit. Kasi nabasag yung kanyang paboritong vase. Di ba, ganyan yung mga nanay, no? Pinatawag yung kanyang 2 anak at pinangaralan, no? Galit na galit yung nanay. Pinagagalitan niya yung kanyang anak at pinaamin kung sino ang nakabasag. Walang umaamin. Siyempre, galit yung nanay no? Alam mo mangyayari, no? Walang umaamin. Kaya sa galit ng nanay, sabi niya, masama ang magsinungaling. Habang galit na galit yung nanay, biglang may kumatok. Yung naniningil ng utang. Bumulong yung nanay sa anak. Sabi ng nanay, sabihin mo, wala ako. Bago kumaripas ng takbo. Galit sa sinungaling. Pero ang nanay, guilty tayo sa ganyan, no? Minsan ganyan din naman tayo. Galit tayo sa magnanakaw, pero tayo nangungupit. Galit tayo sa taong hindi makapagpatawad, pero ikaw, ang tagal na niyang galit sa puso mo. Galit tayo sa mga mandaraya, pero ikaw, merong tinatagong kabit. Ba't ganun? No? Kaya nga, ang pangaral ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa Diyos. Talikdan na ninyo ang inyong masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyo ang paggawa ng mabuti. Ang ganda nun, no? Yung huli. Pag-aralan ang paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, hindi lang alamin. Pag-aralan. Dahil kapag pinag-aaralan, ibig sabihin, sinusubukan. Ginagawa. Diba? Kapag nag-aaral kang magmaneho, ay hindi lang itong inaalam. Kailangan mong gawin. Kapag nag-aaral kang magluto, ay hindi mo lang inaalam ang ingredients. Diba? Anong ginagawa mo? Kailangan mo magluto. Kailangan mo buksan yung kalan. Kailangan mo maghiwa. Kaya yan yung sinasabi ni Propeta Isaías. Pag-aralan ang paggawa ng mabuti. Kung minsan kasi, alam natin, pero hindi na natin naisa sa buhay. Nakalimutan na natin ang paggawa ng mabuti. Nasanay kasi tayo. Nasanay kapag galit,
mananakit. Nasanay kapag nagulat, magmumura. No? Merong ganun. No? Yung konting kibot, palamura. Yung sa isang sentence, 5 mura. No? Ba't ba may ganun? No? May kilala ba kayong ganun? Yung palamura? No? Nasanay na kasi. Kaya you have to unlearn the bad things that you have used to do. Nasanayan mo lang. Pag-aralan mo uling maging mabuti. Yung kapag nagagalit, pag-aralan mong magtimpi. Kapag nagugulat, pag-aralan mong wag magmura. Ang dami-daming salitang pwedeng sabihin, bakit mura? Yung pag-aralan mong magpatawad. Pag-aralan mong maging mabait. Pag-aralan mong wag mangupit. Magtipid. Ito yung paanyaya sa atin. Kaya nga tayo nagsisimba, kaya tayo nagdedebosyon para matuto ulit na maging mabuti. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa at ng panahon ng Kwaresma, ang pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Kung minsan, tayo man ay naging masama at sumuway sa Diyos, ito na po ang panahon para muling sumunod sa Diyos. Dahil ang sabi ng ating Salmo Responsorio, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Amen. Amen.